Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng August 19, 2026. Sa ngayon po ay habagat pa rin ang patuloy na umiiral dito sa ating bansa at lumalakas po yan dahil hinahatak po ng tatlong sama ng panahon. Una na po dyan ang sama ng panahon na nasa South China Sea at ikalawa ang bagyong Neneng na nandito sa loob ng ating area of responsibility at nasa silangan na po ng Taiwan at ang bagyo na nasa labas po ng ating PAR. At sa atin pong wind map forecast, ang bagyong Neneng ay kikilos pa northward, pataas, habang patuloy pa rin po nitong hinahatak ang habagat. At sa Huwebes po, posible na yan na makalabas sa ating area of responsibility pero patuloy pa rin nito na mahahatak ang habagat. Ang bagyo naman sa labas ng PAR ay posible yan na maging malakas na bagyo pero hindi naman yan banta sa ating bansa maliban po sa hahatakin nito ang habagat. At kung sakali po na makapasok yan sa ating PAR ay tatawagin po sa local name na bagyong Obet na siya pong patuloy na manghahatak ng habagat hanggang po sa matapos ang buwan na ito. At ito naman po ang pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw dahil pa rin sa habagat ay may mga isolated rain sa may extreme northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Romblon, ilang bahagi po ng Bicol, Antique, Iloilo at Sipalay. At mamaya po ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi ng bansa lalo na sa Visayas at Mindanao. Pero dahil po sa habagat ay asahan ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi lamang ng Cagayan Valley, Central Luzon, lalo sa Kanluran, Metro Manila, Cavite, Mindoro, northern part ng Palawan, Camarines Sur, Antique, Iloilo at Hinobaan. At mamayang hapon, mas maraming lugar ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated rains, lalo na po dito sa Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mapagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil sa habagat ay iwasan na muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin ng Luzon dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 1.5 to 2.5 meters height. Kaya hanggat maaari po ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.